Senado, binalot ng tensyon sa gitna ng agawan ng liderato. Senador Win Gatchalian, iginiit na siya ang acting Senate President at walang magaganap na pagdinig ngayong araw. There's no hearing today. Senador Alan Peter Cayetano nanindigan namang siya pa rin ang Senate President at tuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. We will continue to function. Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Padilla nagkatulakan sa pagsundok ni Senador Pia Cayetano sa kanilang mga resource person. Sa hearing, 18 dating Marines sinabing naghatid sila ng male-maletang pera sa Ilocos para umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Dating House Speaker Martin Romualdez at ilang pang politiko at personalidad nakatanggap din daw ng male-maletang pera. Hamon naman sa kanila ng palasyo. Pakita mo na nila ebidensya. Pangulong Marcos gusto na raw matapos ang gulo sa Senado. Umayos kayo. NBI, iniimbestigahan ang impormasyong sinuhulan ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 dating sundalo. Mga dating sundalo, umalma naman. Huli kam sa Batangas, SUV na nangain ng kabilang linya, sumalpok sa kasalubong na tricycle. 7 patay. Pag-asa, opisyal nang idineklara ang pagsisimula ng tag-ulan. Pagpapalit ng mga trending na pangalang Charmaine, Vanessa at Melanie, sapat ba na ipanotaryo lang? At ang sagot ni Cassie Legaspi sa mga intriga tungkol sa kasama niya habang nagbabakasyon sa Siargao. Okay. Okay. Oh my goodness. Okay. This is Philippine culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang Senado na may dalawang Blue Ribbon Committee. Ganyan ang lumalabas ngayong parehong iginiit ng mga paksyon ni na Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano ang kontrol sa Senado. Nagkasubukan ng ituloy ni Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal na nire-schedule na ng Gatchalian Block sa Lunes. Ilang politiko at personalidad naman ang pinangalanan ng 18 nagpakilalang dating sundalo na hinatiran umano nila ng mali-maletang pera. At kabilang daw dyan si Pangulong Bongbong Marcos, Senador Tito Soto at ang iniluklok ng Gatchalian Block bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Vicky Emil Pia, kabilang nga daw sa pinuntahan nitong mga dating sundalo para maghatid ng mali-maletang pera ang Ilocos, kung saan nakita pa raw nila roon ang ilang miyembro ng First Family. Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Bago mag-alas 10 ng umaga, pinangunahan na ni Senadora Pia Cayetano ang pagdinig. Ang mahirap na pagpasok ng resource person ang isa sa agad na ipinunto niya. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. May isa pa raw kasabay na pagdinig si Senadora Cayetano sa Committee on Ways and Means, kaya ipinasa na nito kay Senador Rodante Marcoleta na isa niyang vice chairman ang pamumuno sa pagdinig. Pinuna ni Marcoleta na walang inimbitahan si dating Speaker Martin Romualdez, pati na ang mga aide nito, gayon din ni dating Congressman Zaldico. Pero nasa bulwaga ng mga dating sundalo na naging tauhan ni dating Congressman Zaldico kasama si Attorney Levy Baligod. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang. Wala ang mga taga-Blue Ribbon Committee Secretariat, kaya si Senate President Cayetano na ang nanguna sa pag-take ng oath ng resource persons. May punto ring naputol ang live feed ng Senado. Dati na nagsalita ang mga dating sundalo ukol sa pagde-deliver ng mali-maletang pera na bahagi ng pondo mula sa mga substandard o ghost flood control projects at iba pang infrastruktura.
Ang kanilang affidavit na isumite na rin nila sa Office of the Ombudsman. Nagbigay ng kopya sa komite si Attorney Baligod. Sa pagdinig ng paksyon ni Cayetano, sinabi ng mga dating sundalo na nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang Appropriations Committee Chairman si dating Congressman Zaldico hanggang sa mawala ito sa poder. Ayon sa isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera na hindi bababa sa 20 maleta. Iba't iba raw ang sukat ng mga maleta. Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Nakapaghatid pa raw sila sa Ilocos. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Deldagat, sir. At si Sergeant Toby po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Si Senadora Amy Marcos sa kapatid ng Pangulo ang umusisa ukol sa delivery ng maleta sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ani Tube, ang pinuntahan nilang bahay ay tabing tubig pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Tinanong pa ng senadora kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then next po si President, din si First Lady po yung dumating nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatiran ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan, mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds si Vice President Sara Duterte, kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Redon. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Redon yung congressman ngayon? Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Dawit din daw, pati na mga miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Kasama rin daw sa nahatiran ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Si Father Flavie ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Nakalkal din pati ang mga investigador mula sa International Criminal Court na dumating sa bansa na inasistihan din daw ng mga dating sundalo kasama ang isang aide ni dating Congressman Zaldico. May delivery rin daw kay dating DOJ USEC Jojo Cadiz noong December 2 at 5. Inalmahan naman ng mga dating sundalo ang binasang report ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na binayaran daw ni dating Congressman Mike Defensor ang mga dating sundalo ng 5 million pesos para sa kanilang pag-testify.
Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes po. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng mga nabanggit na mga dating sundalo. Buduan. Kumakailan lang din po. Pia, umaasa naman sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na hindi ito ang huling araw ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol nga sa flood control scandal. Marami pa raw kasing dapat busisiin lalo na sa iba't iba pang mga ebidensya at detalye ukol sa mga idineliver na mali-maletang pera. Ang bagong mayorya naman tinawag na bogus at illegal ang pagdinig na isinagawa ng kampo ni Cayetano. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. At abangan po maya-maya lamang ang reaksyon ng mga nabanggit na pangalan sa pagdinig ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. At bago po ang pagdinig na yan, ay nagtulakan muna sina Senador Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. Dahil umano yan sa tangkang huwag papasukin ang resource person ng Cayetano Block. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, mula pa kagabi hanggang ngayong araw ay nagkasubukan nga po ng puwersa ang dalawang grupo dito sa Senado. Yan po yung Gatchalian Block at Cayetano Block. Nagpang-abot sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla sa hallway na ito ng Senado. Ang balyahang ito bunsod ng kagustuhan ni Senadora Pia Cayetano na papasukin ang 18 ex-Marines na panauhin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Bagay na hindi raw pwede, sabi ng paksyon naman ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang nanaig ang grupo ni Padilla at Cayetano na nagtagumpay na makarating sa session hall kasama ang mga ex-Marines. Pero bakit nga ba humantong sa isa na namang tensyonadong sitwasyon ng Senado? Ang ganitong pangyayari, epekto ng sigalot sa liderato ng Senado sa pagitan ng nagpakilalang paksyon ni Senador Win Gatchalian na nagsasabing siya ang acting Senate President at sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na nagsasabing nananatili siyang Pangulo ng Senado. Ang dalawang kampo may kanya-kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ang komite ni Senador Erwin Tulfo ng Gatchalian Block at komite ni Senador Pia Cayetano ng Cayetano Block. Kaya kagabi, mistulang labanan ng memo ang nangyari. Sa memo ni Cayetano, sinabi niyang may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Lahat daw ng Senate official at personnel na assigned sa aktibidad ng mga komite ay dapat magbigay ng full cooperation and assistance. Sa memo naman ni Gatchalian, sinabihan niya ang Senate offices na work-from-home arrangement ang mga empleyado sa araw na ito. Naglabas rin kagabi si Tulfo ng notice na kanselado ang public hearing ng Blue Ribbon ngayong araw. Pero giit din na Cayetano, tuloy ang pagdinig ng kanilang komite. Kaninang umaga, maagang dumating sina Cayetano at Gatchalian sa Senado. Si Cayetano nasa loob ng session hall at nag-inspeksyon sa paghahanda para sa kanilang pagdinig. Pero sa kanyang press con, iginiit ni Gatchalian, walang Senate hearing ngayong araw, kaya walang resource person na papapasukin. Papadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no? For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no? Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today. Ang presensya ni Remulla sa Senado dahil daw sa hiling ni Gatchalian. Personally, ako humingi ng
tulong kay Secretary Mulya para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero ang patigasan ng dalawang panig na subok kanina. Nang dumating sa Senado ang mga inimbitang resource person ng Cayetano Block. Paliwanag naman ni Remulla, palabas umano siya noon nang biglang nakasalubong ang grupo ni Padilla at ng ex-Marines at wala umano siyang planong mangharang. I have to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. I wouldn't say tinulak niya ako pero siya yung nasa harap ko nung parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulat na ako eh. Kung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako noon eh. Paliwanag niya, nasa Senado siya para tumulong sa kaayusan sa labas ng Senado dahil sa mga rally. Nakipag-ugnayan din daw siya dahil pinatawag daw ng Cayetano Block si dating DPWH engineer Bryce Hernandez na nasa ilalim ng kustodiya ng BJMP na nasa ilalim naman ng opisina ni Remulla. There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request. Nakapasok man sa loob ng session hall ang grupo ni Cayetano, wala naman ang staff ng Blue Ribbon Committee, bagay na pinuna ng grupo ni Cayetano. Walang staff, so you can take the chairs over there, over here. May I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or disturb or titigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. Pinag-aaralan daw ng grupo ni Gatchalian ngayon ang pagsasagawa ng special session para aksyonan ang mga nabinbing trabaho sa 2 araw na hindi nagsesyon. Sinabi rin niyang siya ang magiging presiding officer ng impeachment court na nilitis kay VP Sara Duterte. Tayo ang magpe-preside. When will this happen, sir? I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures, no? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Sir, plano rin daw niyang makipag-ayos sa grupo ni Cayetano. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. Pero tilang walang planong makipag-ayos sa ngayon si Cayetano. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? Vicky, maasahan na hindi ito yung huli na magkakasubukan ng kapangyarihan ng dalawang grupo na ito, lalo na nagsabi yung grupo ni Cayetano na maaring magsagawa sila ng susunod pang hearing at yung kay Gatchalian naman, sila ay pinag-aaralan po nila kung sila ay magsasagawa ng special session. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagpakita o magpakita muna ng ebidensya. Yan naman po ang hamon ng palasyo sa gitna ng aligasyon ng mga nagpakilalang ex-Marines na dinalhan ng mali-maletang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Sa ganitong paraan iniugnay ni Johnny Buduan si Pangulong Bongbong Marcos sa 5 maleta ng perang dinala umano niya at mga kasama sa isang bahay sa Paway, Ilocos Norte. Pero sabi ng palasyo, patunayan niya muna ang aligasyon. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Bago ang pahayag ni Buduan, hindi pa magpakilalang dating Marines, ay nagkatulakan pa sa Senado sa gitna ng pagtatalo sa kung maaaring ituloy ang investigasyon ng 2 paksyon ng nagpapakilalang mayorya. Ang Pangulo gusto nang matapos ang pagtatalo ng mga senador ayon sa palasyo. Kaya ganitong mensahe sa kanila. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. Gayunman para sa palasyo na ayon sa batas sa palitan ng liderato sa Senado kahapon. Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe
sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi tunay na Senado ang sinusuportahan ng Malacanang. Sabi nito, naniniwala ang ehekutibo sa batas at sa mga desisyon ng Korte Suprema. Sabay banggit din sa desisyon ng Korte Suprema noong 1949 na pwede ang maging quorum ang 12 senador kung may mga senador na hindi mapipilit dumalo sa sesyon. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12. At nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence ngayon. Pinabulaan din ng Malacanang ang aligasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na may mga miyembro ng gabinete na nangakong hindi kakasuhan si Senador Jigo Estrada kung babaliktad siya ng alyansa. Wala rin anyang utos ang palasyo na pigilan ang pagpasok ng sino man sa Senado, gaya ng aligasyon ng ilang senador nang pumunta roon si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ang nais ng Pangulo, magbalik trabaho na ang Senado at handa raw siya magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon. Inclined ang Presidente na to give in to this official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Matagal ng patay ang umano'y tauhan ni Senador Tito Soto na inakasahang tumanggap ng pera para sa kanya. Tugon niya ni Soto sa tinawag niyang bogus investigation in aid of destabilization, kung saan humarap ang ilang inutusan umano ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Soto, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay noong pang 2015 pumanaw. Iginit niya ring hindi siya senador mula taong 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan umano binadgetan ang mga flood control project na pinag-uusapan. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa alegasyon naman sa kanya ng isang Bernard Gumban na kasinungalingan, kaya kahit si Gumban ay nalilito. Partikular niyang pinuna ang paiba-iba umunong bilang ng maleta at halagang laman ito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lamang ng mga binanggit kahit marami umunong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lamang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Itinangga rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang aligasyon ng mga nagpakilalang dating Marines. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mambabatas na si Zaldico para ibigay sa International Criminal Court o ICC o sa anumang rason. Dati na rin anyang sinabi ng ICC na hindi sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay na mga kaso dito sa Pilipinas. At dahil sa bagong paratang, muling maghahain ng kaso si Trillanes. Naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Dahil po yan sa pagsama ng grupo kay Baronda sa listahan ng mga umano'y nakatanggap ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa abogado ni Baronda, walang katotohanan ang kanilang mga pahayag. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anila'y sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko, at pahinain ang tiwala sa public institution. Sinusubukan po naming puna na pahayag ang mga dating sundalo at si Attorney Baligod. Sa ibang balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang tag-ulan. Bago niyan, binayo ng malakas na hangin at ulan ang malaking bahagi ng Mindanao. Nakatutok si Gino Gaston. Malabagyo ang naranasang lakas ng hangin at ulan sa Tacurong City sa probinsya ng Sultan Kudarat nitong Martes. Kasunod niyan, ito na ang bumungad sa mga residente. Grabe pala yung lakas ng hangin. Natumba at nayupi ang mga yero ng parking shed ng isang universidad. Walang naiulat na nasaktan.
Pero 12 sasakyan na nakapark sa mga sandaling yon ang nagtamo ng pinsala. Ilang puno at poste rin ang natumba at humambalang dahil sa malakas na hangin. Patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga napinsala. Nagresulta sa abot tuhod na baha naman ang malakas na ulan na naranasan ng mga taga-barangay Tagpangi, Cagayan de Oro City kahapon. Stranded tuloy ang mga residente. Malakas din ang agos ng tubig na halos matangay ang nakatirik na bahay na yari sa kahoy. May ilang residente ring sumakay na sa sirang refrigerator. Ilang troso at yero rin ang humambalang sa kalsada. Isa sa nagpabaha sa lugar ang pag-apaw ng malapit na ilog. Sa bayan naman ng Maragusan sa Davao de Oro, problema ang madulas na daan. Halos buong kalsada na kasi ang nabalot ng putik at hindi na natutuyo. Bunsod ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Dahil diyan, may ilang bahagi na ng kalsada ang nasisira. Meron ding mga pagguho ng lupa sa gilid nito. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Penerwisyo rin ng baha ang kalsadang ito sa Tagbilaran City, Bohol. Bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpapaulan sa Mindanao. Apektado naman ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At susunod, tricycle sinalpok ng SUV sa Batangas. 7 patay. Mag-asawang Diskaya at 10 mga empleyado ng Department of Public Works and Highways sinampahan ng DPWH at Ombudsman ng kasong malversation at graft. Impormasyong sinuhulan ni dating Congressman Mike Defensor ang ilan sa 18 ex-Marines ng pera kapalit ng pagtestigo iniimbestigahan ng NBI. At ang pagpapatuloy ng misyon ni Bianca Umali sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga bata. Sa pagbabalik po yan ng 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo.
Sinampahan ng kasong malversation at graft ang mag-asawang Diskaya at 9 na empleyado ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay po yan sa mga flood control project sa Kalumpit, Bulacan na aabot sa 54 million pesos ang halaga. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mismong sina Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at Assistant Ombudsman Miko Clavano ang nagsampa ng kaso sa Malolos Regional Trial Court laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya at 9 na empleyado ng DPWH. Ang mga kaso, malversation of public funds or property through falsification of public document at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bago nito, tanging si Sara Diskaya ang may kaso, kaugnay ng pagkakasangkot sa 96 million pesong umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Happy, yes! Kaya siya nakulong sa Cebu. Tanging pagkakasight in contempt ang hinarap ni Curly Diskaya, kaya nasa custody ng Senado. Dahil dyan, finally din, maaresto na rin siya. Tulad ng kanyang asawa at tulad din ng mga kakuntsaba nila. Ang Diskaya parang napolis yan dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. 2016 pa lang nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Ang mga bagong kaso ay kaugnay ng 54 million flood control project sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung mga flood control na binaboy. Yung 3 barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binabaha pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binabaha doon. Sa investigasyon ng Ombudsman, nadiskubre na bayaran ang unang billing ng proyekto kahit hindi aprobado ang disbursement voucher. Full payments for dredging and embankment items were made without any basis for computation or the necessary supporting documents required to prove project accomplishment. Lumabas din umano sa investigasyon na pinayagan ng mga akusadong opisyal ang mga kontraktor na kunin ang nasabing pondo. Malino umano itong malversation of public funds. The prosecution will now proceed to the trial phase where evidence will be presented. So you're 100% sure set Max conviction against this 11 now? Base sa ebidensya, para sa akin, oo. Hihintayin na lang daw ang warrant of arrest laban sa mga akusado para maaresto sila. Ang nasabing proyekto naman, inaayos na ayon kay Dizon. Sinusubukan pang kunin ang bagong pahayag ng mga Diskaya at iba pang kinasuhan. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Umalma ang mga mambabatas na inakusahan ng mga nagpakilalang ex-Marines ng pagtanggap ng pera mula kay dating Congressman Zaldico. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Doon sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. Kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Ayon naman kay Congressman Jervel Luistro, layon lang ng alegasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Sabi naman ni Congresswoman Lalia de Lima, wala siyang natanggap na pera, mapa sa maleta, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga alegasyon. At tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa pinagsamang pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila sila anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng Vice-Presidente. Sinusubukan pa po namin kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinanglanan ng mga nagpakilalang dating sundalo.
Patay ang 7 sakay ng tricycle matapos itong salpukin ng SUV sa San Juan, Batangas. 2 taong gulang na bata ang tanging nakaligtas. Ang nahulikam na disgrasya, tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Nakasunod ang coaster bus na ito sa isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Abong, San Juan, Batangas. Nang biglang lumipat ng linya ang SUV pakaliwa at sinalubong ang isang tricycle. Sinubukan pang umiwas ng tricycle pero inabot pa rin. Sa lakas ng banggaan, tumalsik pa ang ilang sakay ng tricycle at nagulungan ng coaster bus. Nabangga po nitong SUV yung tricycle. Tapos ayun nga po, tumalsik yung mga passenger ng van ng tricycle. Sakto namang nasagasaan nung bus na pasalubong yung mga passenger na tumalsik po. Wasak na wasak din ang tricycle na nayuping parang lata. Dead on arrival sa ospital ang 5 sakay nito. Sinubukan pang gamutin ang 2 pang biktima pero kalaunay binawian ng buhay. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2 taong gulang na bata na nag-iisang nakaligtas. Hawak na ng mga otoridad ang babaeng driver ng SUV at mahaharap sa asunto. Kakasuhan din ang driver ng coaster bus. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Ilang araw bago ang pasukan, mga mamimili dumagsa na sa Divisoria. Kamusta kaya ang presyo ng mga gamit pang eskwela? Akusasyon at pagtawag ni Senador Rodante Marcoleta sa media bilang bayaran. Kinundi na at tinawag na irresponsable ng Senate media at iba pang grupo. Sa pagbabalik po yan ng 24 Oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo.
Tinawag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan sa media, bagay na pinalagan ng media na nagko-cover sa Senado. Kumambyo kalaunan si Marcoleta at humingi ng dispensa. Nakatutok si Mark Salazar. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media sa pagdinig ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue at kontrobersya ng flood control. Sabi ni Marcoleta, bakit hindi raw kine-question ng media ang 11 senador ng paksyon ni Senator Win Gatchalian na walaan niyang ginagawa para ituloy ang pagdinig sa tinawag niyang karumal-dumal na pagnanakaw sa salapi ng bayan. Deserve aniya ng taong bayan ng mga sagot kung sino ang tumanggap ng pera. Sasabihin ko na sa inyo ito, meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Kinundina ng Senate media ang pahayag na yan ni Marcoleta. Hindi lang anila irresponsable ang pahayag ni Marcoleta, kundi pag-atake rin sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya. Ang pahayag ni Marcoleta hindi rin anila makatarungan at paninira sa media workers na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para magbigay ng impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang ni Marcoleta kung hindi suportado ng ebidensya ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Dagdag ng Senate media, hindi kailanman dapat idamay o gamitin ng mga mamamahayag sa tapatan, alitan o agawan ng kapangyarihan ng mga politiko. Hindi masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage. Pero ibaan nila yung constructive criticism o pagbatikos para makatulong sa tahasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi nila humihingi ang media ng papuri, pero hindi rin nila deserve ang walang batayang pagkondena. Ang nararapat nila ay magkaroon ng media ng kalayaang magulat nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politikal ng iba. Sa press conference kaninang hapon, nilinaw ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media. Humingi rin siya ng sorry. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PR. Pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi na katotohanan, hindi na po ko sasali doon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 3 araw bago ang pasukan, dagsana po sa Divisoria ang mga gustong makatipid sa mga school supplies. Ang presyuhan doon, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry o DTI. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang araw bago ang balik eskwela, namili ang ilang pamilya ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. 2K per person. Kasi kasama yung sapatos, bag, and school supplies. Sa mall kasi may pricey. Pricey siya, tapos same din naman din yung brand siguro dito lang din sa Divisoria. Mas mura siya sa mga direct supplier po kasi yung sa Divisoria. Kaya? Kumpara sa mall. Kaya mas nakakatipid po kasi. Dahil marami po akong anak eh. Kaya tipid din po. Kanina nag-inspeksyon sa Divisoria ang Department of Trade and Industry para masigurong nasusunod ang price guide. Sa 169 items na nasa listahan, 68 items ang mas mababa ang bentahan tulad ng notebook, pad paper, intermediate pad at ruler. Tumaas ang presyo ng ibang brand ng 22 items sa listahan tulad ng lapis, pambura at ballpen.
Depende naman sa brand, may tumaas at may bumabang presyo ng crayons. Logistics cost and then acquisition cost. Usually, yun naman yung nag-contribute sa additional cost. There's a lot of inventory din, no? According to Nanay and to the ates here, binabari nila yung price para at least mabenta din yung mga items. Ayon sa DTI, sa humigit kumulang 170 items na nakapaloob sa gabay sa mga mamimili, mahigit 100 ang hindi nagbago ang presyo ngayong taon. Pero marami rin ang mga bumaba ang presyo, tulad ng mga notebooks gaya nito na ibinebenta sa halagang 120 pesos kada bundle o 12 pesos kada piraso. Mababa din ang bigay ng supplier. Kaya mababa din po. Mahigpit rin anila ang kompetisyon sa mga nagbebenta online, kaya hanggat maaari binababaan ng mga nagtitinda sa Divisoria ang kanilang presyo. Pinakalaban naman namin sa online, ma'am, yung mga nag-walk-in sa amin, talaga nakikita talaga nila yung mga binibili nilang like mga item. Payo ng DTI para matiyak ang kalidad ng school supplies, hanapin ang label na nagpapakita ng pangalan ng manufacturer at description ng school supplies. Yung saan po gawa at yung syempre yung let's say sa notebook ilang pahina yan, ilang leaves yan. Hindi sakop ng DTI price guide ang school uniforms. Ayon sa ilang nagtitinda, parehas pa rin ang presyo kumpara nung nagdaang school year sa Divisoria. Pero sa mga ngayon palang hahabol mamili, nagkakaubusan na ng sizes sa ilang pwesto. Mare-restock pa naman? Hindi na po, ma'am. Kumbaga, di na kami kumukuha ng stock. Kung anong meron kami, ma'am, ayun na lang. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Usap-usapan recently ang Siargao Beach vacay ni Cassie Legazpi na isa rin daw beach date? Ang sagot ni Cassie sa tanong na is she taken or single, ichichika ni Nelson Canlas. Binisita ng GMA News ang set ng upcoming political thriller series na Whispers from Heaven na pinagbibidahan ni Bea Alonzo. Inabutan namin kinukunan ang eksena ni Maricar Reyes, Cassie Legazpi, Sean Lucas, Eunice Lagusad at Vanessa Peña. Tensyonado ang mga tagpo, pero kapag hindi na rumorolyo ang kamera, iba na ang vibe sa set. Okay, yung conflict and yung drama, sa story lang po yan ha. Pero sa set, complete opposite. Parang every time magkakot siya, parang, okay, back to being light, tawanan, ganun. Naninibago raw si Cassie dahil kakaibang atake niya sa role kumpara sa nagdaang Kapuso Afternoon Prime Series na Hating Kapatid. Ganon din ang pakiramdam ni Sean na ngayon ay co-host ni Heart Evangelista sa GMA Network all-original game show na The People Have Spoken. Very different po sa like the usual na I do hosting. Yung past roles ko very comedic talaga. Siguro it's more serious. Nagawi naman ang kwentuhan namin sa mas personal na mga bagay. Partikular na ang umano'y beach date ni Cassie with a foreign national sa Siargao. Oh my gosh! Oh my gosh! Ito ba to? Okay. Okay. Oh my goodness. Okay. So, nag-Siargao ako with friends. And, ako lang yung first timer sa Siargao. Punta ka sa Malinaw Bridge. Ano yan? Basta a fun bridge yan with a skateboard and also. Okay, sure, game. I'm willing to hit all the tourist spots sa Siargao because again, I love Siargao. So, sabi ko, ano gagawin natin dito? Skateboard tayo. Okay, ikaw muna. So, my friend skateboarded first. Ako sabi ko, sige, upo muna ako. And my friend sat beside me and I didn't know na picturean and na videoan kami. And then eventually it was blown out of proportion na jowa ko siya or something. And honestly, we just laughed about it kasi he's just my friend. But you're single now? Yes. Naniniwala ako. I believe her. I believe her. Yes. Yes. Mukha naman. Let's ask the people. Oo nga, let's ask the people. Totoo ba? Totoo ba? Thank you. Yes. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Tutukan! Pagsisimula ng tag-ulan, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang magiging lagay ng panahon. Tutukan! At sa Japan, 4 ang sugatan ng mga atake ang isang oso. Kuya Kim, ano na? Huwag bibitiw!
Magbabalik ang 24 Oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo.
pekeng Senate President na sinusuportahan ng Malacanang. Ganyan inilarawan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Win Gatchalian. At nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President o pinuno ng Senado, sabay sabing hindi siya kapituko sa posisyon. 3 libro raw ang kanyang sinasandalan: ang Rules of the Senate, ang Saligang Batas at ang Biblia. Hindi lang natitinag si Senador Alan Peter Cayetano. Anya, siya pa rin ang Senate President hanggat walang 13 boto na makukuha ang grupo ni Senador Win Gatchalian. Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Sabi ni Cayetano, panay daw ang meeting ng 11 senador na nasa paksyon ni Gatchalian sa Malacanang. At paniwala ni Cayetano, coordinated nga ang nangyari kahapon na pagbakante ng lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate Presidency at chairperson ng mga komite. Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, at least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Kaya sabi ni Cayetano, hindi raw sila patitinag. Ang grupo niya anya ang totoo. Kaya magkakaroon pa ng anyay Blue Ribbon hearing ulit. Pero ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon ng grupo ni Gatchalian, one-sided ang nangyari kanina. Sila lang daw ni Senador Tito Soto ang pinangalanan at pinagbintangan na tumanggap daw ng mali-maletang pera, bagay na itinanggi na ng dalawa. Kaya sa Blue Ribbon hearings daw ni Tulfo sa Lunes, ipatatawag din niya ang mga nagpakilalang dating sundalo. Kailangan po, kasi baka kami sabihin ng tao, kaya nagtatago tayo, kinakatakutan natin. Tatanungin ko lamang po, anong dahilan? Yung mga hindi po natanong ni Senator Marcoleta, itatanong ko. Okay. Sumagot na ba sila? Tatanong ko, ipapaalala ko po sa kanila, bakit nawala na yung pangalan ng mga kasama ko naman? Sila Senadora Loren at saka Senador Mark, ba't wala? Natanong din si Cayetano kanina kung bakit nilaktawan sa affidavit ang pagdala raw ng maleta ng mga dating sundalo noong taong 2024 kina Loren Legarda sa bahay nito sa Makati City at sa bahay ni Senador Mark Villar sa Las Piñas noong taong 2022. Kinukuha pa namin ang reaksyon ni Legarda at Villar. Vicky, ayon sa Blue Ribbon Oversight Office Management ay magdaraos daw sila ng pagdinig sa darating na Lunes, June 8 ng alas 9. Ito yung sa block ni Gatchalian. At iniimbitahan nila rito muli sina Attorney Baligod at ang 18 ex-Marines. Sabi naman ni Senator Alan Cayetano, kung itutuloy daw nila ito sa Lunes para hindi sila makapagdaos ng hearing sa Martes, ba't naman daw sila pupunta? Pero handa naman daw sila makapag-usap ng maayos sa kabilang kampo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Hanggang sa labas ng Senado, mataas ang tensyon. Sa isang punto, nagkainitan at nagkapisikalan pa ang ilang nagpoprotesta. At nakatutok doon live, si Oscar Oida. Oscar? Yes, Pia, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ang paligid ng Senado sa mga pulisya. Hindi naman natinag ang hanay ng mga ralista. Nagkakantsawan, nagkainitan, hanggang sa nauwi pa nga sa pisikalan at batuhan. Ang pagkukrus ng landas ng mga grupong nagrally sa harap ng Senado kanina. Saglit lang ang naging tensyon at agad din silang naawat ng kani-kanilang mga kasamahan. Sa buong maghapon, nagsagawa ng programa ang mga Duterte supporter, pati ang grupong nagpahayag ng pagkontra sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Di sila natinag kahit pa may mga pagkakataong naging masungit ang panahon.
Tinatapatan naman ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina, may convoy ng mga motorsiklo na sinubukang makalusot sa hanay ng mga pulis na nagbabantay, pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media at ilan umanong mga empleyado, di basta-basta makapasok sa front gate kahit pa umunoy sila'y nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay nakaharang din. Kalaunay, pinayagan din makapasok pero hindi ang kanyang mga kasama. Pasado alas 3 ng hapon nang sadyain ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga supporters dito sa labas ng Senado. Pia, sa mga sandali ito ay nagpapatuloy ang programa ng mga nagtitipon-tipon dito sa labas ng Senado. No? Inaasahan na bandang 8:30 to 9, isang prayer vigil ang magaganap. Matapos ito ay wala pa namang kasiguraduhan kung tuluyan namang lilisanin ng mga ralista ang lugar. Pia? Maraming salamat, Oscar Oida. At mga kapuso, opisyal na ngang nag-umpisa ang tag-ulan. Base sa pagsusuri ng Pag-asa, dumadalas na kasi ang mga pag-ulan nitong nakalipas na 5 araw dahil sa Southwest Monsoon o habagat. Bukod sa habagat, patuloy ding binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magiging bagyo sa loob ng 24 oras. Huli ang namataan sa dagat kanluran ng Calayan, Cagayan at posibleng pumasok ng PAR mamayang gabi o bukas. Pwede pang magbago yan patuloy pong tumutok para sa mga update. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng maulang maga bukas sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, kaya hindi sa ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Posibleng lumakas ang ulan sa hapon lalo na sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Sa Visayas at Mindanao naman, may tsansang ulanin sa umaga ang summer provinces. Pagsapit ng hapon, asahan ng pulo-pulo at hanggang katamtamang ulan sa buong Visayas. Malawak ang pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Mindanao at may tsansa ng heavy to intense rains sa Zamboanga Peninsula, kaya ingat po sa baha at landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ilang oras na ulan sa tanghali hanggang hapon, kaya lagi pong magdala ng payong. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyong sinuhulan ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang dating Marines para tumestigo. Batay umano yan sa testimonya ng isang malapit sa isa sa mga dating sundalo. At nakatutok si John Consulta. Mayo pa umano kuha ang videong ito ng personal na pumunta sa headquarters ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang kasama sa bahay ng isa sa 18 nagpakilalang dating Marines. Sa kanyang umanong testimonya na bahagi ng investigasyon ngayon sa mga dating Marines, inakusahan si dating Congressman Mike Defensor ng pag-alok umano ng pera. Si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Magkakasama sila sa bahay kaya medyo may credibility yung testimonya nito. May nauna na rin umano itong 4 na pahinang statement noong April 28 na nagsasaad na pinangakuan ng tig 5 milyong piso ang 18 kung tetestigo silang pinag-deliver sila ng pera ni Zaldico. Hindi namin to nilalabas noon dahil pinapalalim pa namin yung investigasyon at bumalik pa siya para magkaroon ng statement ulit noong May 6. May 6 naman nang magsumite ang umano'y kaanak ng 2 pahinang pirmadong supplemental affidavit na naglilinaw na 350,000 na paunang bayad muna ang natanggap ng ama ng kanyang kinakasama. Pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito. Initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Kung totoo talaga yung statement nitong individual na to. Lumabas din umano sa monitoring ng NBI Cybercrime Division na nagtangkang mag-recruit ng iba pang dating security ni Zaldico pero inaalam pa nila kung may kapalit din itong pera. Pinasumpina na ang naturang miyembro ng 18 Marines, gayon din si Defensor. Sagot ni Defensor. Ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita lang ganun. Ang alegasyon ng NBI, binasa ni Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon nila sa flood control scandal.
Hindi tiyak kung sino sa mga umano'y ex-Marines ang kaanak ng testigo ng NBI, pero umalma ang ilan sa kanila. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipaghumat ko na po yun. Kaya ipinatatawag ni Cayetano ang direktor ng NBI. May I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. Hintayin ko yung official na subpoena galing sa proper Blue Ribbon Committee. Pag pinatawag kami, we have the complete question and answer nung 18, we will present it. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. 4 ang napaulat na sugatan sa isang bear attack sa Fukushima sa Japan. Dito sa atin sa Pilipinas, posible rin bang umatake ang isang oso? Nakirito sa isang factory worker. Sunod tong namata ang tumatakbo papasok ng isang gusali. Kung saan may inatake raw itong isa pang empleyado at isang residente na parehong senior citizen. Ayon sa huling ulat, ang oso pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng gusali. Kaya ang mga otoridad nagdeklara ng emergency at humingi ng paintulot na barilin ang oso. Ang osong matake sa Japan, isang Ursus tibetanus o Asian black bear. Ang oso ito na matatagpuan sa maraming bahagi ng Asya, kilala dahil sa itim nitong balahibo. Meron din itong kulay cream na crescent mark sa kanyang dibdib. Kaya tinatawag din itong moon bear. Sila ay mga omnivore, kumakain ng parehong halaman at hayop. Mahuhusay din silang umakyat sa puno, pero dahil sa kanilang lakas, bilis, at mga claw o kukong matutulis, maaari silang maging banta sa ating mga tao. Hindi naman tulad ng mga kapitbahay, gaya ng Malaysia, Indonesia at China, walang species ng oso na natural na naninirahan sa ating kagubatan. Pero may isang hayop tayo na madalas mapagkamalang oso. Ano ito? Ito ang binturong o bear cat na matatagpuan sa isla ng Palawan. Madalas silang mapagkama ng mga oso dahil sa mahaba at napakakapal nitong maitim na balahibo. Ang timbang nito maaaring umabot ng 20 kilos, kaya mabagal itong kumilos. Ang isa sa kamangha-mangha sa hayop na ito ang kakaiba nitong amoy na parang buttered popcorn daw. Ito'y dahil sa kemikal na nilalabas ng mga binturong kapag minamarkahan nila ang kanilang teritoryo. Ang mga binturong vulnerable na, ibig sabihin may banta na sa kanilang populasyon, kabilang sa mga itong habitat loss o pagkasira ng kanilang tirahan at illegal wildlife trade o panguhuli sa mga ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, Bianca Umali achieved ang dream role na hindi lang on-screen, may malaki ding purpose para sa kabataan. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo.
Iniurong ang arraignment ni Senador Jingoy Estrada para sa kanyang plunder case dahil sa nakadindin niyang motion para ibasura ito ng korte. Samantala, sinagot ng pulisya ang tanong kung bakit nakapatong lang ang detainee shirt sa mugshot ng senador. Nakatutok si Joseph Moro. Sa labanan ng numero sa Senado, isa si Senador Jingoy Estrada sa mga nabawas na bilang sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano dahil sa kinakaharap nitong mga kaso sa Sandigan Bayan. Pero para kay Estrada, si Cayetano pa rin daw ang Senate President dahil nananatili pa rin naman siyang senador. They cannot invoke Abilino versus Cuenco. Why? According to the 1987 Constitution, majority of all members 24. 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying 22 na lang yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. Kung 22 senators lang, yung dalawang senador, ako at si Senator Bato, we did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami, we are not physically incapacitated. Hindi natuloy ang arraignment o pagsasakdal ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder kaugnay sa pagkuha umano niya ng 573 million pesos na kickback sa mga flood control project. Nakabinbin pa rin kasi ang mga motion niya para ipabasura ito sa korte at ibalik sa Department of Justice o Ombudsman. Natuloy ang arraignment at naghain ng not guilty plea ang mga kapwa niya akusado sa plunder ng mga suspendidong Assistant District Engineers. Wala ang isa pang co-accused si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil nasa ospital ito. Online naman ang arraignment ni Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft dahil umano sa pagkuha niya ng 213.7 million pesos na kickback sa flood control project sa Bulacan kasabwat umano si Bonoan. Susubukan ng kampo ni Estrada na hilingin gawing online ang pagsasakdal sa 5th Division at kung magbabago ang rules sa Senado ay hihiling din daw sila na maka-attend ng sesyon online kung papayagan ng korte. That's the hope. Why? Kasi, di ba, they lack a quorum eh. Okay. A quorum is technically the number of seats. So there are 24 seats in the Senate. Okay. So hindi mahirap yung sinasabi ni Senator Tulfo kahapon na we are a majority of 22. Kasi 24 naman talaga dapat sila. Tumanggi maghain ng plea o tugon si Estrada kaya ang korte na naghain ng not guilty plea para sa senador. Bago ito, sinubukan ng kanyang kampo na ipabasura rin sa korte ang kaso ng ombudsman dahil hindi nila binanggit kung paano niya kinolekta ang umano'y mga komisyon. Sabi ng prosekusyon, hindi ito totoo at ilalatag nila ang ebidensya sa paglilitis. Ayon kay Deputy Special Prosecutor Omar Sagadal, kumpleto ang charge sheet at naaayon ito sa kinakailangan ng rules of court. Sa huli, ibinasura ng 2nd Division ng mosyon ni Estrada, gayon din ang mosyong ipabasura rin ang kaso ni Bonoan. Ipatatawag ng korte si Bonoan para isakdal sa mga susunod na araw. Sa dalawang kaso na nandito sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jingoy Estrada, ang kasong graft sa 2nd Division ng unang gugulong, 35 o 35 na mga testigo ang inaasang ipipresenta ng prosekusyon, samantalang 5 testigo naman ang ipipresenta ng kampo ni Estrada. Ayon kay Presiding Justice Geraldine Econg, inaasahan niya magiging mabilis lamang ang magiging pagdinig. Ang pinag-uusapan lamang dito ay ang proseso ng budget kung saan nakialam umano si Estrada at Bonoan para makakuha ng mga kickback. Sa July 1 ang pre-trial conference para pag-usapan ang magiging takbo ng pagdinig. Samantala, ipiniliwanag naman ng PNP-CIDG kung bakit pinatong lamang ang detainee shirt ni Estrada sa mga mugshot na ito na naka-blur ng opisyal na ilabas ng PNP. Walang magkasya na damit sa kanya. We have lahat na ng damit na available sa amin, pinasukat namin, hindi talaga magkasya doon sa build ng katawan niya. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinili ng hindi sagutin ng House Prosecution Panel ang mga tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Magsusumite na lamang sila ng isang manifestation o paliwanag kung bakit hindi na sila maghahain ng bagong tugon sa mga binanggit ng bise. Yan ay dahil hindi naman umano pagkontra sa mga facts ng aligasyon sa Articles of Impeachment ang isinumiting sagot ng kampo ng bise. Nakatakda ng pirmahan ng mga miyembro ng House Prosecution ang manifestation na target isumite sa Lunes.
fulfilled para kay Bianca Umali ang patuloy na pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng kabataan. To be continued pa rin ang misyon na yan ni Bianca, ngayong ambassador pa rin siya ng isang organization. Makichika kay Aubrey Carampel. Para kay Bianca Umali, katuparan ng kanyang pangarap ang pagganap niya bilang Tera sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang message sa Little Bianca, ang pagtupad niya sa kanyang dream na maging warrior, hindi lang daw para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga naniniwala sa kanya. Isa pang dream fulfilled para sa Kapuso Prime Gem, ang patuloy na pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga bata. Misyon daw niya ito na nag-ugat sa kanyang personal na karanasan at pagmamalasakit na turo ng kanyang lola. Paano ko pa may extend yung pagmamahal na yun? At yun ay yung, syempre, itulong mo na sa iba. Lalo doon sa mga walang source ng pagmamahal. Lalo doon sa mga, I guess, somehow alam ko yung pakiramdam dahil maaga ako na ulila. Yung mga walang matatakbuhan. Yung mga naging kagaya ko noon na naghahanap ng sino ba yung poprotect at pagmamahal sa akin. And now I can openly say that I am available for those who need someone. Ate Bianca is here. Ate Bianca is here. Muli siyang pumirma ng kontrata bilang ambassador ng World Vision Philippines. Nafulfill ko ngayon yung kahilingan ko at yung kagustuhan ko na may maiambag sa mundo. Hindi lang bilang artista, pero bilang tao at bilang mamamayang Pilipino. Kasama niya sa contract renewal, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Sparkle GMA Artist Center Assistant Vice President Tracy Garcia, at World Vision Philippines Resource Development Director June Godornes. Isa raw sa mga di malilimutan ni Bianca na karanasan bilang ambassador ang pagbisita sa Marawi noong 2018 matapos ang Marawi Siege. That's how far and even further I'm willing to go for the children. Binibigay nila sa akin yung space na yun kung saan pwede akong maging ako. This June, napili naman si Bianca na kumatawan sa Pilipinas sa World Vision Global 6K Run for Water, naggaganapin sa Seoul, South Korea. You are not just running as yourself. In fact, you are running on behalf of the children in need of clean water. When you help one child, you actually help their whole community. Sa ngayon, abala si Bianca sa ilang proyekto, kabilang ang GMA Pictures animated film na Ella Arcangel. It's safe to say na karamihan ng mga ginagawa ko ngayon are really personal projects. Projects close to my heart. Projects that actually symbolize and signify where I'm at in my life right now. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Bilang pakikiisa sa World Environment Day, nagsagawa ang Kapuso Network ng Kalikasan Fair sa GMA Network Center. Pakikiisa rin ito sa pagdiriwang ng Sustainable Gastronomy Day at Philippine Environmental Month. Sabay rin ito sa ika-76 na anibersaryo ng GMA Network. Katuwang dito ng Kapuso Network ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Agriculture na nagdala ng fresh produce mula sa local farmers sa pamamagitan ng Kadiwa Program. Namigay din ang Bureau of Plant Industry at Department of Environment and Natural Resources ng libreng seedlings. Maaring makakuha ang publiko ng libreng seedlings sa mga tanggapan ng mga naturang ahensya. Meron ding clothing donation drive katuwang ang Quezon City LGU kung saan makikinabang ang mga graduating college scholars at out-of-school youth. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky. Thank you, Iya. 3 Pilipino ang pinarangalan sa campaign Asia Pacific Power List 2026. At kabilang dyan si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng iba't ibang hamon sa industriya, 50 marketing leaders mula sa Asia Pacific ang kinilala dahil sa natatangi nilang pamumuno. Kabilang dyan, ang Chief Marketing Officer at Head ng Sales and Marketing Group ng GMA Network na si Lizelle G. Maralag. Isa si Maralag sa 3 Pilipinang kasama sa top 50 marketers ng Campaign Asia Pacific Power List 2026. Kinikilala bilang media icon. Pinangunahan ni Maralag ang pagbabago ng nangungunang broadcasting company ng bansa para maging commercially thriving multi-platform powerhouse. Si Maralag ang responsable sa pagpapalago sa revenue at marketing innovation
sa lahat ng media platforms ng Kapuso Network, kabilang ang broadcast stations ng GMA, Philippine-based at international channels, at iba pang non-broadcast platforms. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, ang GMA ay naging tanging Philippine Broadcast Company na nagkaroon ng pinakamaraming local at global marketing awards. Media Icon Award din sa Maralag noong 2025 at pinarangalan din siya sa Hildegard Awards for Women in Media and Communication noong 2019 sa advertising category. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Pia Arcangel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.